Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1866, Galit. Gustong mamatay ng lalaki, nawalan na siya ng ganang mabuhay. Alam niyang pinatay ang kanyang anak. Napagtanto din niya na parami ng parami ang mga estranghero sa lahat ng nakapalibot na nayon. Napagtanto din niya na parami ng parami ang namamatay. Gusto niyang lasunin ang mga ito. Sinubukan pa niyang lasunin si Lin Fang. Sa kasamaang palad, siya ay nabigo. Ang kanyang lason ay walang silbi laban sa gayong makapangyarihang mga cultivator. Pagkatapos ay pinatay nila ang kanyang anak na babae. Ang kanyang buhay ay naging walang kabuluhan. Si Lin Fang ay nagpapadala ng kaunting lakas ng buhay sa kanya ngunit nakapikit pa rin siya. Gusto niyang mamatay. Hindi siya sinisi ni Lin Fang. Siya ay isang napakaordinaryong tao. Namatay ang kanyang mga anak. Ang buhay ay naging walang kabuluhan. Patayin ang lahat sa mga nayon. Utos ng binata na pumatay sa anak na babae ng lalaki. Galit na galit si Lin Fang. Nagtataglay ka ba ng sama ng loob sa mga taga-nayon? Malamig na tanong ni Lin Fang. Nakakainis lang sila at patuloy na humahadlang sa amin. Mamamatay ka rin. Isang napakalaking itim na kamay ang gumalaw patungo kay Lin Fang na naglalaman ng malalakas na enerhiya ng kamatayan. Isa siyang medium level na Hell Emperor. Tama ang hula ni Lin Fang, narito ang mga taong iyon para pumatay ng mga tao mula sa Great Imperial Song City. Ngayon, may mga mananakop sa lahat ng dako at lahat sila ay gustong pumatay ng mga tao mula sa Great Imperial Song City. Ang apat pang grupo ay nagtatago rin sa mga nayon. Noong una, sila ay kalmado, ngunit ngayon ay sinimulan na rin nilang patayin ang mga taga-nayon. Sumabog ang dambuhalang kamay. Ang binata ay natigilan at tinitigan si Lin Fang. Ikaw ba ay isang lokal, o ikaw ay nasa panig ng Great Emperor Song? Ako ang papatay sa iyo. Malamig na sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, sumugod siya, pinakawalan si Death Chi para palibutan ang kanyang kaaway. Hindi mo ako mapapatay. Pini siya ng binata nang maramdaman niya ang lakas ng kamatayan ni Lin Fang. Malamig siyang ngumiti, sumuntok sa direksyon ni Lin Fang. Isa itong napakalaking itim na kamay, at ito ay nagpang-inag sa hangin. Ang mga taong nagmula sa labas hanggang sa maliit na mundo ay mula sa hindi kapani-paniwalang po. Ang battlefield na ito ay ang medium level na larangan ng digmaan ng mga emperador ng impyerno. Lahat sila ay napakalakas. Noong si Lin Fang ay nakatayo sa mababang antas ng labanan ng mga emperador ng Hell sa lungsod, iyon ay kahanga-hanga, ngunit ngayon ay iba na. Si Lin Fang ay nakakita ng maraming bagay sa buhay, marami siyang nakipaglaban. Pero sa huli, tao pa rin siya. Lumitaw ang ilang lakas ng mundo. Ito ay lubhang kakaiba. Nagsimulang manginig ang kanyang diwa. May lumabas na page. // Sumipol ang mga energies ng sword. Isang siyam na kalpa sword na pag-atake ang napuno ng hangin. Ang kanyang kalaban ay natulala. Para siyang lumitaw sa ibang mundo, narito ang magandang babae, narito si Lin Fang. Mamatay. Biglang sigaw ng binata kay Liu Fei. Gayunpaman, nanatiling hindi kumikibo si Liu Fei at nagulat ang binata. Ano ang nangyayari? Ang kanyang death energy ay hindi maaaring paikutan. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Natulala ang cultivator na iyon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang kamay ng impyerno at gumuhit sa kalangitan. Sinubukan niyang maglabas ng cosmic energies, ngunit hindi ito gumana. Hindi niya magamit ng maayos ang cosmic energies niya dito. Nagagamit lang niya ang cosmic energies ng kanyang katawan. Iyon ang unang pagkakataon niya sa mundo ni Lin Fang. Ngunit habang si Lin Fang ay sanay na gumamit ng cosmic energies sa labas ng mundo, ang binata ay hindi pamilyar sa paggamit ng cosmic energies sa mga ganitong sitwasyon. Patuloy na pinupuno ni Lin Fang ang hangin sa kanyang mga pag-atake. Papalapit siya ng palapit sa kalaban. Isang hola ang lumitaw sa paligid ng cultivator. Tiningnan siya ni Lin Fang ng malamig. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ang kanyang lakas ng Dev Amara Kalpa ay nakabalot sa lahat. Nagiba ang ekspresyon ng kanyang kalaban. Inatake ng enerhiya ang hola. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang matalim na nakakasilaw na sinag ng liwanag ng espada, tumalsik ang dugo. Natigilan ang kalaban nang lumitaw ang isa pang silhouette at inatake siya. Isang mapanirang lakas ang sumabog sa kanyang katawan, at siya ay naging abo. Matapos siyang patayin, dinala ni Lin Fang si Fei Fei pabalik kay Zhu Yu sa kanyang kaluluwa. Ang maliit na mundo ay ang kanyang lugar ng pangangaso. Umalis si Lin Fang sa kanyang mundo at biglang muling lumitaw sa nayon. Ang mga nakakakilabot na hiyawan ay patuloy na kumalat sa hangin. Si Lin Fang ay mukhang galit na galit. Siya ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat, ang kanyang nakasisilaw na TNG sword ay lumilitaw sa itaas ng kanyang ulo. Mukha itong buhay at patuloy na sumipol ng galit. Nararamdaman nito na galit si Lin Fang. May nakakita kay Lin Fang at tumingin sa kanya ng malamig. Isang kamay ang gumalaw patungo kay Lin Fang ng buong bilis. Galit na sumigaw si Lin Fang. Asar. Ang TNG sword ay sumipol ng galit. Tumagos ito sa pamamagitan ng pag-atake ng kamay. Sumabog ang kidlat, apoy, at iba pang enerhiya. Ang cultivator na iyon ay mahinang umuungol, at umaatras ang mga kamay sa harap niya. Isang gintong bilog ang lumitaw. Ang TNG sword ay tumusok dito na parang gawa sa putik. Tumalon si Lin Fang at iwinagayway ang kanyang kamay. Muling lumitaw ang hola.
Lumitaw siya sa hindi kalayuan sa hola. Isang misteryosong lakas ng mundo ang lumitaw at pinalibutan ang hola, at biglang nawala ang kanyang kalaban. Ang TNG sword ay pumutol sa hangin sa isang sipol ng bilis, lumipat sa ibang direksyon. Hindi pinansin ni Lin Fang ang lalaking ipinadala niya sa kanyang maliit na mundo. Kumislap ang kanyang silhouette at sinundan niya ang kanyang TNG sword. Pagkaraan ng maikling panahon, nagpakita siya sa harap ng isa pang malakas na cultivator. Sino ka? Malamig na sigaw ng taong iyon. Walang sinabi si Lin Fang. Naglabas siya ng bakanting espasyo at lakas ng hangin na nakapalibot sa kanya at kasabay nito ang paglitaw ng kanyang mga pakpak na pilak sa kanyang likod, na kumikislap patungo sa hola. Kaya niyang mawala ng napakabilis ang kanyang kalaban. Napakabilis, napansin ng mga tao si Lin Fang sa mga nayon, habang siya ay nasa langit kasama ang kanyang mga pakpak na pilak at TNG sword. Sunod-sunod na umangat ang mga tao sa himpapawid. Gayunpaman, napakabilis, tila nanginginig sila, at biglang iilan na lang ang natira. Nasaan ang iba? Naisip ng nagtatakang karamihan. Hindi nila makita ang iba. Ikinapak ni Lin Fang ang kanyang mga pakpak, at pamito ang kanyang TNG sword. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang mga bangkay sa lahat ng dako sa maliliit na nayon. Napakaraming tao ang namatay. Para sa mga medium level na Hell Emperor na ito, hindi mahalaga ang buhay ng mga taong iyon. Sino ka? Tanong ng mga emperador, na nakatitig kay Lin Fang. Napakaraming tao ang nawala, malamang na may kinalaman ito kay Lin Fang. Yung wasak sayo. Ang TNG sword ni Lin Fang ay tumama sa taong iyon habang nakakaramdam siya ng malakas na enerhiya. Sinuntok ni Lin Fang ang kanyang direksyon, lumitaw ang isang hola sa paligid niya, at pagkatapos ay nawala siya. Ang mga tao ay namangha. Nararamdaman nila na hindi ganoon kalakas si Lin Fang, hindi niya sila madaling patayin, ngunit madali niya silang mawala. Saan niya ipinadala ang mga taong iyon? Kahit na may makapangyarihang kayamanan, imposibleng gawin iyon. Ang naramdaman lang nila ay kaunting chi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1867, kinilala ng mga Diyos. Dinala ni Lin Fang ang lahat sa kanyang sariling mundo at pagkatapos ay pumasok din siya sa loob gamit ang kanyang lakas sa mundo. Umalangaw ang mga pagsabog. Ang malalakas na cultivator ay patuloy na umaatake sa lahat ng dako. Ang espiritu ni Lin Fang ay nanginginig ng husto. Gayunpaman, siya ay may parehong lakas tulad ng mga ito, siya ay isang katamtamang antas na emperador. At ang mundo ng kanyang espiritu ay kakaiba at mahiwaga, ito ay napakahirap masira. Kahit na ang mga taong iyon ay may mga armas at hindi kapani-paniwalang mga spell, wala pa rin silang magagawa. Pumasok si Lin Fang sa mundo at nilainggan niya ang karamihan sa mga mata na puno ng death energies. Nasaan ba tayo? Tanong ng isa sa kanila kay Lin Fang. Hindi niya magagamit ng maayos ang cosmic energies dito, magagamit lang niya ang cosmic energies ng sarili niyang katawan. Ang iyong mga libingan. Malamig na sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, lumitaw ang isang Great Imperial Weapon. Isang sun disk na nakasisilaw at naglalaman ng walang kamatayang enerhiya. Halos hindi maimulat ng mga taong iyon ang kanilang mga mata dahil napakasilaw ng sun disk. Ikaw ay isang inapo ng Great Emperor Song. Hindi ka pinapayagang gumamit ng Great Imperial Weapons kapag nakikipagkumpetensya para sa mga teritoryo ng impyerno, lumalabag ka sa mga patakaran. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Nakakagulat na gumamit si Lin Fang ng Great Imperial Weapon. Marahil siya ay isang inapo ng Great Emperor Song. Sash. Isang nakasisilaw na liwanag na puno ng walang kamatayang enerhiya ang bumalatay sa kalangitan at tumagos sa kausap lang. Sumabog ang kanyang katawan at nagkalat ang kanyang kaluluwa. Ang mga tao ay natigilan at galit na galit. Nakikita nila na si Lin Fang ay isang medium level na Hell Emperor at gumagamit siya ng Great Imperial Weapon. Para sa kanila, ito ay kasing kahulugan ng pagkawasak. Gumamit ka ng isang mahalagang bagay upang dalhin kami dito, at ngayon ay hindi namin magagamit ang aming mga cosmic energies. Ipapaalam ko sa iba na ang mga tao mula sa Great Imperial Song City ay lumabag na sa mga patakaran. Inform. Hindi ka maaaring makipag-usap sa labas ng mundo dito. Natatawang sabi ni Lin Fang. Nasubukan na niya kay Xiaoya. Bukod sa kanya, ang mga tao ay hindi maaaring makipag-usap sa labas ng mundo, kasama na kapag ginagamit ang kanilang makajos na kamalayan. Mamatay. Lumitaw ang isa pang araw at dinurog ang kausap lang. Namutla ang mukha ng ibang tao. Pinatay lang nila ang mga tao mula sa mga nayon. Nakaramdam sila ng lakas ng gawin iyon. Ngayon ay hindi na sila ng ahas na kumilos ng walang ingat. Naglabas si Lin Fang ng lakas ng apoy, na nagsimulang damaloy sa sun disk. Si Lin Fang ay nakatayo sa nakasisilaw na araw. Noong si Yang Yan ay isang cultivator ng pinakatuktok ng layer ng Zunchi, magagamit niya ang sun disk para patayin ang mga medium level na emperor. Si Lin Fang ay isa na ngayong katamtamang antas na emperador, mas malakas. Napapikit ang lahat, hindi gaanong makakita. Ang mga araw ay nagsimulang umulan, ang mga emperador ay patuloy na bumagsak mula sa langit, isa-isa. Sinisira silang lahat ni Lin Fang. Ang mga singsing ng ilang tao ay sumabog agad at ang kanilang mga kayamanan ay nahulog mula sa langit kasama nila. Sa wakas, nag-iisa si Lin Fang. Itinabi niya ang kanyang sun disk. Hindi man lang siya nakaramdam ng lungkot. Bumalik siya sa labas ng mundo at nakakitang milyon-milyong bangkay. May mga naririnig din siyang umiiyak.
Ang mga nayon ay mga inosenteng tao. Ang mga nayon ay masigla, puno ng buhay. Ngayon, walang natira. Napakarami sa kanila ang pinatay ng malalakas na cultivator. Naaalala ni Linfang ang matandang lalaki at ang kanyang anak na babae na namamatay. Ito ay isang trahedya. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, ang mga itim na ulap ay lumalawak sa madilim na alon sa kalangitan. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa kanila. Sino ang umaatake? Bulong ni Linfang. Nais ng iba't ibang grupo na magkapit-bisig upang labanan ang mga tao ni Great Emperor Song. Gayunpaman, walang pakialam si Linfang. Tumalikod siya at lumipad pabalik sa bahay ng matanda. Ginamit niya ang mga labi ng bahay upang gumawa ng isang libingan, at inilagay ang bangkay ng lalaki sa loob, pagkatapos ay gumamit ng lakas ng lupa upang ilibing siya. Gusto ni Linfang na matahimik ang lalaki. Pagkatapos nito, umalis si Linfang sa nayon. Ang lahat ng iba ay walang kinalaman sa kanya. Sa natitirang mga araw na iyon, nanatili si Linfang sa mga tiwangwang na lugar, sa kanayunan, sa mga bundok. Naglakad din siya sa kanilang mga lungsod. Marami siyang nakilalang ordinaryong tao na may ordinaryong buhay. Sinabi nila kay Linfang ang tungkol sa masaya at malungkot na mga sandali ng kanilang buhay, kanilang mga kaibigan, kanilang mga kaaway. Gayunpaman, natagpuan ni Linfang ang mga ordinaryong tao na nakakaantig. Makalipas ang isang buwan, iniisip pa rin ni Linfang ang buhay. Pumunta siya sa tuktok ng isang bundok at tumingin sa paligid. Tumiti siya ng malawak. Iniabot niya ang kanyang kamay at may lumabas na bote ng alak at humigop mula rito. Napakalakas noon. Ipinaalala nito sa kanya ang mga magagandang pagkakataon kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-aalala ako tungkol sa mga haka-haka na problema, ako ay isang henyo. Pakiramdam ko ay isang pangkaraniwang tao, naisip ni Linfang, ngumiti ng mapait at itinapon ang bote. Hindi siya isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi niya kayang lutusin ang lahat ng problema ng mundo. Kahit sa mundo niya, kahit gaano siya kalakas, hindi niya makontrol ang lahat. Minsan kailangan niyang bitawan ang mga bagay. Kailangan din niyang gawin ang mga bagay na kinagigiliwan niyang gawin, kailangan niyang gumugol ng oras sa mga taong mahal niya. Napatay niya ang lahat ng mga taong iyon dahil gusto niya ang lalaki at ang kanyang anak na babae. Galit na galit siya nang pinatay ng mga taong iyon ng mga taga-nayon. Inilabas ni Linfang ang kanyang blow up tala lotus. Ang lakas ng buhay at kamatayan ay magkasamang umaagos sa lotus. Biglang naging berde ang bulaklak dahil sa berdeng enerhiya ng buhay. Ito ay napuno ng buhay chi, pagkatapos ay biglang itim at napuno ng kamatayan, ang pagbabago ay banayad. Mabilis na nagbago ang mga enerhiya. Unti-unting lumayo sa kanya ang blow up tala lotus. Si Linfang ay naglabas ng mas maraming enerhiya sa buhay at kamatayan. Ang lakas ng buhay at kamatayan ay naging mas siksik. Buhay at kamatayan chi, walang limitasyon sa mundong ito, mahinahong naisip ni Linfang. Siya condensed ilang kamatayan lakas na naging isang malakas na kamatayan hangin. May lumitaw na vortex sa kanyang kamay. Buhay. Sabi ni Linfang. Sa isang iglap, ang lakas ng kamatayan ay naging isang berdeng enerhiya ng buhay na naglinis sa kanyang katawan. Ang hangin ay biglang nagbago habang ang lakas ng kosmiko ay lumamig. Ito ay mukhang parehong buhay at kamatayan na enerhiya. Dalawang uri ng cosmic energies, isa lamang. Napansin ng ilang tao sa malayo ang mga enerhiya. Isang cosmic energy cleanser. Nagtaka sila. May dumaan ba sa Huangqi layer? Ngunit ang mga cosmic energies na iyon ay tila masyadong malakas para doon. Nagulat si Linfang. Siya ay nalinas ng lakas ng kalpa, at naunawaan niya ang mga enerhiya ng buhay at kamatayan sa napakataas na antas. May kakaibang nangyari. May mali. Iyan ay hindi isang cosmic energies cleanser, sila ay masyadong malakas. Noon, nang makapasok ako sa Huangqi layer, hindi ganoon kalakas ang cosmic energies. May nagsalita sa malayo. Bukod, mayroong parehong buhay at kamatayan na cosmic energies sa loob. Ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Noong una, iniwan ako ng mga Diyos, at ngayon ay kinikilala na nila ako. Nakahanap sila ng kompromiso. Walang pakialam ng umipit si Linfang. Pagkatapos nito, pinalibutan siya ng parehong cosmic energies at nilinis ang kanyang katawan. Nagkaroon siya ng kakaibang sensasyon na kinokontrol niya ang lahat ng cosmic energies. Buhay, kamatayan. Sa di kalayuan, dalawang naglalakihang salita ang lumitaw. Isang dambuhalang itim na salita. Kamatayan, at isang dambuhalang berdeng salita. Buhay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1868, ang landas ng buhay at kamatayan. Umupo si Linfang sa tuktok ng bundok. Dalawang uri ng cosmic energies ang nakapalibot sa kanyang katawan. Nang pumasok ang mga cultivator ng Zun sa Huangqi layer, nilinis ng cosmic energies ng lupa at ng langit ang kanilang mga katawan. Ito ay isang paraan ng komunikasyon na nilikha sa pagitan ng mga cultivator at lupa at langit. Sa wakas ay mauunawaan na nila ng maayos ang mga cosmic energies nang sila ay naging mga emperador, at maaari rin nilang i-condense ang mga ito. Ginamit ng mga cultivator ang mga cosmic energies sa loob ng kanilang katawan upang akitin ang cosmic energies ng lupa at kalangitan, upang paikliin ang mga ito, at upang atakehin. Sa ganoong paraan, ang kanilang mga pag-atake ay sumasabog. Gayunpaman, ang mga cosmic energies sa kanilang mga katawan ay may mga limitasyon.
Kung mas magagamit nila ang mga cosmic energies ng lupa at kalangitan, mas malakas ang kanilang mga pag-atake. Dati, noong lumaban si Lin Fang sa labas ng mundo, hindi niya maakit ang cosmic energies ng Earth at the Sky, makakaasa lang siya sa sarili niyang cosmic energies. Ngayon, sa wakas ay magagamit na niya ang cosmic energies ng lupa at langit. Siya ay nalinas ng dalawahang buhay at kamatayan na cosmic enerhiya. Kinilala na siya ng mga Diyos, at pinahintulutan siyang hiramin ang kanilang mga cosmic energies. Itinuturing ni Ministro Aptala ang Blue Aptala Lotus bilang isang landas, bilang isang paraan ng pamumuhay. Kaya naman nagagamit niya ang lahat ng uri ng cosmic energies. Ang kanyang katawan ay gawa sa halos lahat ng cosmic energies. Kailangan lang niyang pag-aralan ng isang uri ng cosmic energy, sapat na iyon. Isa akong Imperial Kalpa, pinabayaan ako ng mga Diyos. Ngayon, wala na silang choice kundi kilalanin ako. Sa pagkakataong ito, nagsimula akong lumakad sa landas ng buhay at kamatayan. Bulong ni Lin Fang sa sarili. Narinig iyon ni Lin Fang, hindi niya talaga naiintindihan kung paano o bakit. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Ministro Aptala ang tungkol sa Blue Aptala Lotus, at biglang naintindihan ni Lin Fang. Ang mga enerhiya ng buhay at kamatayan ay mahiwaga at hindi kapanipaniwala. Si Lin Fang ay napapaligiran ng mga bundok. May mga nagpakita sa malayo at pinag-aralan siya. Ang komprehensibong kakayahan ng lalaking iyon ay talagang hindi kapanipaniwala. Siya ay nakakagulat na nalinas ng dalawang uri ng cosmic energies. At sila ay mas malakas kaysa sa kapag ang mga ordinaryong tao ay nalinas ng cosmic energies, naisip ng mga tao na nakatingin kay Lin Fang. Hindi nila akalain na may taong nililinas ng mga cosmic energies sa isang mapanglo na lugar. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagkalat ang hangin ng walang laman na espasyo na cosmic energies. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at ngumiti. Binabati kita sa pagpasok sa Huangqi layer na may dalawahang cosmic energies, Your Excellency. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Ilang tao ang lumapag sa harap ni Lin Fang at ngumiti sa kanya. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay tila may antas ng paglilinang ng isang mababang antas na emperador. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang, medyo nalilito. Paanong nagkaroon lamang siya ng antas ng mababang antas na emperador pagkatapos nalinisin ng mga cosmic energies? Nag-aral ako ng Indestructible Deva Mara Scriptures, ang skills ko ay demon-type skills. Gayunpaman, hindi pa ako nalilinis ng mga demonyong cosmic energies. Ang aking paglilinang ng demonyo ay hindi pa kinikilala ng mga Diyos, kaya marahil iyon ang dahilan kung bakit tila ako ay isang mababang antas na emperador sa labas ng mundo, katwiran ni Lin Fang. Pagkatapos ng lahat, ang mga cultivator ay kailangang magsanay ng paglilinang ayon sa uri ng mga kasanayan na kanilang pinag-aralan. Kinailangan nilang gawing homogeneous at pare-pareho ang kanilang mga kasanayan at paglilinang. Ang tatlong buhay na kasulatan at ang celestial evolution na banal na kasulatan ay mahiwaga at espesyal na mga kasulatan. May tinulungan silang cultivator pero hindi nila siya pina-level up ng diretso. Kung gusto ng mga tao na gawing level up ang kanilang mga kasanayan, kailangan nilang gawing level up ang kanilang cosmic energies. Halimbawa, ang kanyang Indestructible Deva Mara Scriptures ay pangunahing nakatali sa kanyang demonyong cosmic energies. Ang parehong inilapat sa lahat ng iba pa. Ang Heaven Scriptures ay nakatali sa Heaven Cosmic Energies. Ang Sky Absorbing Scriptures ay nauugnay sa Sky Absorbing Cosmic Energies. Bilang isang medium level na Emperor, ang pinakamahusay na cosmic energies ni Lin Fang ay ang kanyang demonyo cosmic energies. Siya ay may lakas ng isang medium level na Emperor kapag ginagamit ang mga ito, ngunit hindi pa sila kinikilala ng mga Diyos. Gayunpaman, ang buhay at kamatayan ni Lin Fang na cosmic energies ay kinilala ng mga Diyos, kaya siya ay nakalusot. Sinulyapan ni Lin Fang ang karamihan. Ang mga taong ito ay katamtamang antas ng mga emperador. Hulaan ni Lin Fang na kabilang sila sa iba pang makapangyarihang grupo. Kakatapos ko lang sa Huangqi layer. Matagal na kayong nakalusot sa Huangqi layer. Wala akong maipagmamalaki, sabi ni Lin Fang, mahinahong ngumiti. Kamahalan, ikaw ay nasa isang maliit na bahagi ng impyerno, ito ay isang maliit na mundo na binuo ng malalakas na cultivator. May nagsabi sa kanya sa sandaling iyon. Alam ko, sagot ni Lin Fang sabay tango. Dahil alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Ako ay mula sa isa sa Tenyama Courts, Chujiang City. Si Haring Chujiang ay isa sa 10 hari ng Tenyama Courts. Kami ay mga miyembro ng hukbo ng Chujiang City. Kung gusto mo, maaari kang sumali sa amin pansamantala. Sa iyong talento, maaari kang umangat sa hierarchy. Mapayapa na inalok ang taong iyon. Gayunpaman, umiling si Lin Fang at ngumiti. Sanay na akong mamuhay ng mag-isa sa katan. Hehe, kamahalan, baka hindi mo alam na nakikipagkompetensya tayo para makontrol itong maliit na mundo. Marahil ang teritoryong ito ay mauuwi sa kontrol ng Chujiang City sa lalong madaling panahon. Mula sa sandaling iyon, mamamahala tayo sa teritoryong ito. Ito ay isang magandang pagkakataon na mayroon ka bago sa iyo. Napakaswerte mo, hindi mo dapat hinayaang makalagpas ito sa iyo. Makahulugang ngiti ng lalaki. Gayunpaman, mahinahong ngumiti lang si Lin Fang. Salamat, kamahalan, sa iyong kabaitan. Pagkatapos, tumigil si Lin Fang sa pakikipag-usap sa kanila. Nagulat sila. Tinanggihan niya ang napakagandang pagkakataon.
Kung sila ay magkakaroon ng kontrol sa teritoryong ito ay magiging kanila, at lahat ng naruroon ay magiging kanila, tao at likas na yaman, lalo na ang mga mahuhusay na tao. Hindi na sila makakatakas. Ang impyerno ay may ilang mga patakaran, ngunit ang mga tao ay mas prangka kaysa sa kontinente ng siyam na ulap, naisip ni Lin Fang. Nais ng mga ministro sa impyerno na panatilihin ang lahat sa ilalim ng kanilang kontrol. Kamahalan, dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Kung hindi, pagsisihan mo ito. Malamig na sabi ng lalaki. Sinimulan na niya ang pananakot kay Lin Fang. Wala akong pinagsisihan kailanman. Madaling sagot ni Lin Fang. Galit na galit ang tanong niya. Hindi mo alam kung paano ibahin ang mabuti sa masama. Kahit na naiintindihan mo ang dalawang uri ng cosmic energies, kamatayan at buhay, at kahit na ikaw ay may talento, ano? Isa ka lang mahina na nakalusot sa Huangqi layer. Siguro maaari tayong gumawa ng magagandang bagay ng magkasama balang araw, ngunit nakakagulat na ayaw mo. Gusto mong mamatay. Naglabas siya ng Death Cosmic Energies para palibutan si Lin Fang. Gusto niyang patayin si Lin Fang sa lalong madaling panahon. Kahit na naiintindihan mo ang kamatayan at buhay na Cosmic Energies, papatayin ka pa rin ng Death Cosmic Energies. Iniluwa ang kanyang magiging mamamatay. Si Lin Fang ay may talento, ngunit siya ay mahina pa rin. Siya ay nagmungkahi na tulungan si Lin Fang at nakakapagtaka, siya ay tumanggi. Kailangan niyang mamatay. Kung si Lin Fang ay isang ordinaryong cultivator na nakalusot lamang sa Huangqi layer, maaaring napatay siya ng Death Cosmic Energies. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay mas naiintindihan ni Lin Fang ang buhay at kamatayan na Cosmic Energies kaysa sa kanya. Bukod pa rito, mula sa sandaling iyon, ang kamatayan at buhay ni Lin Fang na Cosmic Energies ay mabilis na bubuti. Nagsimula na si Lin Fang na lumakad sa landas ng buhay at kamatayan. Nang bumagsak ang Death Cosmic Energies ng isa sa katawan ni Lin Fang, walang nangyari. Si Lin Fang ay mukhang isang immortal na tao. Napagtanto ng lalaki na may mali. Nakatayo lang si Lin Fang sa kanyang Death Cosmic Energies at walang nangyari. Kawili-wili. Komento ng lalaki, malamig na ngumiti. Pagkatapos ay tumalon siya patungo kay Lin Fang at itinaas ang kanyang kamay. Isang kamay ng impyerno na puno ng lakas ng kamatayan ang tumakbo patungo sa kanya. Baka mamatay ang tanggang ito sa ataking ito. Si Lin Fang ay kumandat, at nawala. Bumagsak ang kamay ng impyerno sa tuktok ng bundok, na sumabog. Wind Cosmic Energies. Ang kalaban ni Lin Fang ay natulala. Tumuso siya at pinakawalan ng isa pang dambuhalang kamay ng impyerno na muling sinisingil si Lin Fang. Ang mga taong ito ay mga medium-level na Hell Emperors, ang kanilang mga kasanayan at bilis ay hindi kapani-paniwala. Sila ay malalakas na medium-level na Hell Emperors, naisip ni Lin Fang. Ang kanyang suntok ay lumitaw at napuno ng hangin, na winasak ang kamay ng impyerno. Ang mga emperador sa paligid ay tumitig kay Lin Fang, natulala. Paano naging napakalakas ni Lin Fang? Gumamit siya ng lakas ng demonyo na may kapangyarihan ng isang medium-level na emperador. Gumamit din siya ng Wind Cosmic Energies, hindi ba ito ang unang pagkakataon na nilinis ng Cosmic Energies ang kanyang katawan? Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay labis na namangha. Lumitaw ang nakasisilaw na silver wing sa likod ni Lin Fang, sinimulan niya itong bugbugin. Naglabas din siya ng Wind Cosmic Energies sa pamamagitan ng kanyang mga pakpak nang bigla na naman siyang nawala. Tinitigan ng medium-level na Hell Emperor si Lin Fang at nagalit nang makita niyang si Lin Fang ang sumugod sa kanya. Isang puyaw ng tubig ng kamatayan ang lumitaw. Parang milyon-milyong kamay ng kamatayan ang lumitaw. Mamatay. Inihagis ng medium-level na Hell Emperor ang vortex sa direksyon ni Lin Fang. Buhay. Galit na sinalungat ni Lin Fang. Sa isang iglap, bumagsak ang lakas ng buhay sa mga kamay ng kamatayan, ang mga enerhiya ng buhay at kamatayan ay magkaugnay at nagkahiwa-hiwalay. Muling sumuntok si Lin Fang. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ng medium-level na Hell Emperor. Ang kamatayan at buhay na Cosmic Energies ay nakapalibot sa kanya. Ang kanyang pagkamatay na si Chi ay unti-unting nagiging buhay na si Chi. Naramdaman niya ang pakiramdam na babagsak na siya. Maaaring sirain ni Lin Fang ang kanyang buhay na Cosmic Energy. Hindi talaga manalo si Lin Fang gamit ang Death Strength, kaya ang paggamit ng Life Strength ang pinakamagandang bagay na magagawa niya. Isang dragon ang umungal habang ito ay lumitaw sa likod ni Lin Fang. Mayroon itong siyam na ulo at mabangis na anyo. Ikulong, sabi ni Lin Fang. Ang kanyang kalaban ay naging vortex ng Death Energy. Hindi siya binigyan ni Lin Fang ng anumang pagkakataon na mag-react, at agad na umatake. Ang siyam na ulo ng dragon ay galit na umaatungal, hinawakan ang ulo ng lalaki gamit ang kanilang mga ngipin bago nila sinimulang higop ang kanyang lakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1869, makapangyarihang buhay at kamatayan. O hindi, ang ibang mga emperador ay namangha. Matatalo ni Lin Fang ang isang medium-level na Hell Emperor. At ang kanyang nine-headed dragon ay sumisipsip ng lakas ng lalaki. Mamatay. Galit na sigaw ng nakulong na lalaki, at lumitaw ang isang itim na demonyo. Gayunpaman, iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at lumitaw ang isang mapanirang itim na lotus. Inihagis ni Lin Fang ang itim na lotus sa kanyang kalaban, at bumagsak ito sa kanya. Kasabay nito, bumalik si Lin Fang. Sumabog ang mapanirang lakas ng itim na apoy.
Nagmistulang purgatorio ang kapaligiran. Isang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin nang ang lalaki ay naging kulay abo, itim, at pagkatapos ay naging abo. Ang mga lalaki sa paligid ay lubos na namangha. Dumating sila sa lugar na iyon na may mabuting kalooban, at ngayon ay namatay na ang taong iyon. Napagtanto nila na si Lin Fang ay hindi lamang nakalusot sa Huangqi Layer, siya ay nakalusot sa Huangqi Layer ng mahabang panahon noon. Napakalakas niya. Sino ka? Malamig na tanong nila kay Lin Fang. Timang grupo ang nag-aaway sa lugar na ito, sino kaya ko? Tanong ni Lin Fang na malamig na nakangiti. Nagkatinginan sila at sinabi, kilala namin ang lahat mula sa mga grupo. Saang grupo kakabilang? Great Imperial Song City. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumipat sa tuktok ng bundok na sumabog. Naglabas siya ng sword intent at iwinagayway ang kanyang mga kamay. Biglang naputol ang tuktok ng bundok. Tumalon si Lin Fang sa patag na lupain at tumingin sa kanila pabalik. Hinihintay kita dito. Pwede kang pumunta kahit anong oras. Nagningning ang kanilang mga mata. Nagkatinginan sila. Ang taong ito ay misteryoso at hindi maarap. Hindi nila alam kung gaano talaga siya kalakas. Marahil ay may ilang trump card ang Great Imperial Song City. Ayaw nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sa sobrang bilis, umatras sila. Naka-cross-leg pa rin si Lin Fang. 3,000 magagandang deployment spell ang lumitaw sa kanyang utak, at kabilang sa mga ito, ang isa ay life and death deployment spell. Kailangan niyang gamitin ang parehong kamatayan at lakas ng buhay para isagawa ang deployment spell na iyon. Sinimulan nitong pag-aralan ni Lin Fang gamit ang kanyang Celestial Evolution Holy Scriptures. Mas kaya niyang gayahin ang mga spell sa ganoong daan. Lubhang naiintindihan ni Lin Fang ang lakas ng buhay at kamatayan. Kung nagawa niyang ibigay ang mahusay na life and death deployment spell, ang kanyang mga pag-atake ay magiging mas explosive. Pagkalipas ng ilang oras, lumitaw ang mga itim na pattern sa paligid ni Lin Fang, isa sa buhay, at isa pa sa kamatayan. Ang pattern ay dam-apo sa lupa. Binomba ito ni Lin Fang ng mga deployment mark. Ang mga marka ay dam-aikit sa mga pattern, na tila buhay. Pagkaraan ng maikling panahon, ang buong bundok ay napapaligiran ng nakasisilaw na itim at berdeng marka. Ang pagsilang ng 10,000 bagay ng paglikha, na puno ng sigla. Bulong ni Lin Fang. Biglang nawala ang napakalaking pattern sa bundok. Kung saan mayroong enerhiya ng buhay, nagsimulang tumubo ang mga puno sa nakikitang bilis. Pagkaraan ng maikling panahon, lumitaw sa kanila ang buhay chi. Maraming tao ang nakadama ng mga lakas na iyon at itinaas ang kanilang mga ulo. Ang lahat ay berde sa bundok at naglalaman ng hindi kapani-paniwalang lakas ng buhay. Ito ay isang kamanghamanghang at magandang tanawin sa nagninangas na lupaing ito. Sa di kalayuan, isang grupo ng malalakas na cultivator ang lumipat sa direksyong iyon. Ang mga taong ito ay mula sa isa sa 10 lungsod ng impyerno, Taishan City. Nabalitaan nila na naroon ang isang tao mula sa Great Imperial Song City at medyo malakas siya. Gusto siyang patayin ng mga taong iyon. Sa huling labanan, tinambangan nila ang mga cultivator ng Great Imperial Song City. Tanging si Wang Zuo at isa pang malakas na cultivator ang nakatakas. At ngayon dito ay may isa pang cultivator. Kung nagawa nilang patayin ang mga huling taong ito, wala nang pag-asa ang Great Imperial Song City. Ang grupo ng malalakas na cultivator mula sa Taishan City ay binubuo ng isang dosenang medium-level na Hell Emperors. Sila ay hindi kapani-paniwalang malakas. Nasaan ang lalaki? Tanong ng isa sa kanila na walang pakialam. Ang kalis lang ay tumingin pabalik sa bundok at namangha. Nang umalis siya, pinugutan ni Lin Fang ang bundok, at ngayon ay puno na ito ng mga puno at lakas ng buhay. Ayan. Sabi ng lalaki, itinuro ang tuktok na kinaroroonan ni Lin Fang. Naiintindihan ng taong iyon ang buhay at kamatayan na cosmic energies. Kaya niyang patayin ang mga death cultivator sa lakas ng buhay. Terena, utos ng pinuno ng grupo. Mabilis silang nakarating sa bundok. Dama pa siya sa tuktok at naglakad papunta kay Lin Fang. Ang taong ito ay isang mababang antas na emperador at pinatay niya ang isang katamtamang antas na Hell Emperor. Siguro gumagamit siya ng teknik para itago ang cultivation level niya. Isa na siyang katamtamang antas na emperador. Sige. Pag-amin ng pinuno, tumingin siya kay Lin Fang at sinabi, ang pinuno ng medium-level na Hell Emperors ng Great Imperial Song City ay si Wang Zuo, sino ka? Parang hindi ka nakikinig sa kanya. Dapat kang sumali sa hukbo ng Taishan City. Tutulungan kita. Magiging malakas kang miyembro ng hukbo at hindi ka mamamatay. Dahan-daang binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata. Kahit malupit at marahas ang mga taong iyon, prangka rin sila. Kahit na pinatay ni Lin Fang ang isa sa kanilang mga medium-level na Hell Emperors, gusto pa rin nila siyang i-recruit. Patay ka na, walang pakialam na ngumiti si Lin Fang. Nagulat ang taong iyon, ngunit malamig siyang ngumiti at sinabi. Noong huling labanan, ang tanging nakatakas sa gilid ng Great Imperial Song City ay si Wang Zuo at isa pang tao. Sa iyo, ibig sabihin ay 3 tao. Tsaka kahit malakas ka, hindi mo kayang talunin kaming lahat ng magkasama. Sa tingin mo ba ay darating si Wang Zuo at ang kanyang kaibigan at ililigtas ka? Mangarap pa, malamig na ngumiti si Lin Fang. Ang taong iyon ay bumangon sa hangin at kumalat ang kanyang lakas. Sa isang kisap mata, lahat ng berdeng puno ay naging itim at namatay, at pagkatapos ay nawala.
Isang itim na pattern ang lumitaw, na naglalaman ng walang katapusang dami ng enerhiya ng kamatayan. Ang mga ekspresyon ng mga taong iyon ay nagbago ng husto. Deployment spell. Nagulat sila nang mapagtanto nila kung gaano kalaki ang panganib sa kanila. Tara na, sigaw ng isa sa kanila. Umakyat sila sa ere at nagsimulang umalis. Mamatay, sabi ni Linfang. Kaagad, ang kapaligiran ay naging madilim at mapanirang mga enerhiya ng kamatayan ay nasa lahat ng dako. Ang life and death deployment spell ay ginawang isang nakamamatay na kaharian ng kadiliman ang mundo. Ang mga cultivator ay patuloy na lumilipad palayo, ngunit ang kamatayan ay sumalakay sa kanilang mga katawan at ang kanilang mga mata ay nakapikit. Pagkatapos ay nagsimula silang bumagsak mula sa langit ng sunod-sunod. Parang kamatayan ang amoy nito. Noong si Linfang ay cultivator pa ng Zunchi layer, gumamit siya ng cosmic energies para mag-deploy ng mga spell, at nagawa niyang gumawa ng mga nakakasira na deployment spell na madaling pumatay sa mga low-level na emperor. Maaari pa nga siyang magdulot ng banta sa mga katamtamang antas na emperador. Ngayon, naiintindihan na ni Linfang ang buhay at kamatayan na cosmic energies. Sa isang kisap mata, gamit ang life and death deployment spell, maaari niyang ipanganak ang 10,000 bagay ng paglikha o sirain ang mga ito. Ang dalawang enerhiya ay lubos na magkatugma. Nawala ang mapangwasak na mga enerhiya ng kamatayan. Dahan-dahang naglakad si Linfang. Kinuha niya ang lahat ng mahahalagang bagay mula sa mangkay. Ang mga taong iyon ay malalakas na cultivator mula sa Taishan City, lahat sila ay mga bayani. Ang kanilang mga kayamanan ay malamang na hindi kapani-paniwala. Hindi sila kayang isuko ni Linfang. Sa sandaling iyon, sa malayo, sa isang palasyo, ang mukha ng isang tao ay nakamamatay na mapatla. Pagdating sa lugar na iyon, ang kanyang mga kaibigan at siya ay nagpalitan ng mga hibla ng makajos na kamalayan upang hindi mawala ang isa't isa. Ngayon napagtanto niya na marami sa mga thread ng mga taong iyon ang nawala, ibig sabihin ay patay na sila. Aling grupo ang gumawa niyan? Galit na galit siya. Mayroon bang mas malalakas na cultivator ang Great Imperial Song City? Tinambangan ba sila? Hindi niya maisip na isang tao ang nakagawa noon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1870, Kamatayan ni Wang Zuo. Napakabilis, nalaman ng lahat ang tungkol sa pagkamatay ng mga taong iyon, at namangha sila. Napansin nilang lahat ang ginagawa ng iba, iniisip nila kung sino ang pumatay sa malalakas na cultivator mula sa Taishan City. Nagsimulang mag-imbestiga ang lahat. Sino ang pumatay sa mga taong iyon? 2 tao ang lumitaw sa mga bundok kung saan naroon si Linfang. Ang isa sa kanila ay si Wang Zuo, ang isa ay ang isa pang nakaligtas na nagawang makatakas kasama niya. Nagulat sila nang makita nila ang nangyari. Linfang. Tiningnan siya ni Wang Zuo ng kakaiba. May mga berdeng puno sa lahat ng dako at isa lang ang tao dito. Linfang. Paano na kayo? Tanong ni Wang Zuo nang makarating siya sa bundok. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at tumingin kay Wang Zuo. Nandito ako, kailangan ko bang magkaroon ng dahilan para narito? Nagulat si Wang Zuo. Nag-iisa lang si Linfang doon. Nakita mo na ba ang mga pumatay sa malalakas na cultivator mula sa Taishan City? Tanong ni Wang Zuo kay Linfang. Umiling si Linfang. Hindi pa, hindi niya maaaring makita ang mga ito, dahil pinatay niya sila. Dito ka ba nagtatago? Malamig na tanong ni Wang Zuo. Malamig na tumingin sa kanya si Linfang. Isipin mo ang sarili mong negosyo, pwede ba? Pinagalitan siya ni Wang Zuo ng mga araw na iyon. Dahil sa kanyang mahinang tactical na kakayahan, lahat ng tao mula sa Great Imperial Song City ay namatay. Sa kabutihang palad, si Linfang ay umalis ng diretso mula sa simula. Oo, si Linfang ay naglakas loob na tumingin sa kanya ng malamig. Hindi ngumiti si Wang Zuo, galit na galit siya. Linfang, nakatakas ka, iniwan mo kami, ang mga tao mula sa Great Imperial Song City. Akusado si Wang Zuo, na nakatitig kay Linfang. Tumayo si Linfang. Galit din siya, at sinabi kay Wang Zuo. Gusto mo ba akong patayin? Paano mo nalaman? Binatukan pabalik si Wang Zuo ng malamig. Dahan-dahan siyang lumapit kay Linfang at sinabi. Namumulot lang ako ng mga katawan. Walang sasabihin si Ministro Aptala. Tsaka hindi niya malalaman na namatay ka. Ang paraan ng pag-iisip mo ay hindi masama. Sabi ni Linfang. Tumingin siya sa isa at sinabi. Meron namang saksi. Papatayin mo ba kaming dalawa? Huwag kang mag-alala dyan. Kasama ko siya. Sabi ni Wang Zuo, binitawan ang kanyang chi. Gusto mo bang malaman kung sino ang pumatay sa mga tao mula sa Taishan City? Mapanuksong tanong ni Linfang kay Wang Zuo. Alam mo, tanong ni Wang Zuo, na nakatitig kay Linfang. Tumanggo si Linfang. Sino yan? Tanong ni Wang Zuo. Nagulat siya. Naglakad si Linfang patungo sa kanya at lumitaw ang mga marka ng kamatayan sa lahat ng dako, pagkatapos ay lumitaw ang isang pattern ng pag-deploy. Ang buhay chi ay naging kamatayan chi. Naging madilim ang kapaligiran. Ang ekspresyon ni Wang Zuo ay lubhang nagbago. Nakita niya ang ilusyon at namutla siya. Iyon ay isang malakas na lakas ng kamatayan. Tumingin siya kay Linfang. Malungkot na sinabi ni Linfang. Ako iyon. Pagkatapos, nagsimulang magtagpo ang mga death energies, at pinalibutan si Wang Zuo. Tinitigan ni Wang Zuo si Linfang. Naging itim ang kanyang katawan. Hindi. Gayunpaman, huli na ang lahat. Pinalibutan siya ni Death Chi pati na rin ang isa pang lalaki.
Pareho silang naging bangkay. Tiningnan sila ni Lin Fang nang walang emosyon. Sa kanyang mga kamay, dalawang itim na apoy ang lumitaw. Inihagis niya ang dalawang bowl ang apoy sa mga bangkay at sinunog hanggang abo. Kinuha rin niya ang kanilang mga armas. Si Wang Zuo ay may pambihirang katayuan sa lipunan at naging malakas, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang mga kayamanan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. May nakita siya, ngunit ang taong iyon ay tila bulag, na parang hindi niya nakita si Lin Fang. Gayunpaman, naramdaman ni Lin Fang ang malamig na presensya. Si Jian Mang, nandito rin siya. Isip ni Lin Fang. Nang makarating sila sa maliit na mundo, hindi pa nakita ni Lin Fang si Jian Mang. Ngunit ngayon ay naroon na siya at tila naramdaman niya na si Wang Zuo at ang isa pang lalaki ay napatay. Kahit na hindi gaanong makita ni Jian Mang, sa kanyang makajos na kamalayan, maaari pa rin niyang suriin ang lugar. Gusto mo akong patayin para wala akong masabi. Mahinahong sabi ni Jian Mang. Si Wang Zuo ay may hindi kapani-paniwalang katayuan sa lipunan, at pinatay siya ni Lin Fang sa isang strike sa kanyang deployment spell. Kung malalaman ito ng mga tao sa Great Imperial Song City, mapapahamak si Lin Fang. Malakas ang deployment spell mo, hindi ako papasok. Kung lalabas ka sa deployment spell, papatayin kita, sabi ni Jian Mang dahan-dahan. At ngayon, sabi ni Lin Fang, syempre, hindi ko siya kaibigan. Namatay siya at wala itong kinalaman sa akin. Wala akong pakialam. Gayunpaman, gusto ko pa ring manalo sa digmaan para sa Great Imperial Song City. Sabi ni Jian Mang. Naalala ni Lin Fang ang kanyang lakas. Hindi kilala ni Jian Mang si Wang Zuo at walang pakialam sa kanya. Hindi sila magkaibigan. At hindi magkaaway sina Lin Fang at Jian Mang. Ibig mong sabihin gusto mong magkahawak kamay tayo? Tanong ni Lin Fang. Talaga. Kahit na medyo malakas ako, ang mga kalaban natin ay hindi nawalan ng maraming tao. Hindi ko sila kayang patayin ng mag-isa. Sa aking lakas at sa iyong deployment spells, magiging iba ang mga bagay. Kahit kami ang huli, may pag-asa kami. Dirdiretsong sabi ni Jian Mang. Gusto niyang manalo sa digmaan. Ano ang may dudulot nito sa atin? Sabi ni Lin Fang. Ito ay magpapatunay kung gaano ako kalakas. Sabi ni Jian Mang. Tumiti si Lin Fang at tumango. Sige, pwede tayong magtulungan. Pero hindi ko sila hahanapin. Makakarating sila. Kung hindi sila dumating, maghihintay tayo hanggang sa huling araw. Wala akong pakialam. Mahinahong pagsang-ayon ni Jian Mang. Umupo si Lin Fang na naka-cross-legged at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang mag-aral ng enerhiya ng ebolusyon na nag-evolve sa kanyang buhay at kamatayan. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, at ang isa pang pattern ay lumitaw ng hindi malinaw. Si Lin Fang ay patuloy na gumuhit ng mga enerhiya ng buhay at kamatayan. Nagcast siya ng isa pang deployment spell. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay sa sandaling iyon, sa isang marangyang gusali sa Great Imperial Song City, may isang taong galit na galit at ang kanilang chi ay umaalingaw sa kalangitan. Iyon ang ama ni Wang Zuo, si Wang Xiao. Si Wang Zuo ay may talento, at umaasa sa kanyang sarili, nanalo siya ng 100 laban para sa Great Imperial Song City. Siya ay napakatalino, nakapaglakbay ng marami, at may maraming mahahalagang bagay. Ang kanyang kinabukasan ay dapat na maliwanag. Gayunpaman, siya ay patay na ngayon. Sino ang pumatay sa anak ko? Galit na sigaw ni Wang Xiao. Ginawa niya ang lahat para palakihin si Wang Zuo, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Ang pangarap niya sa buhay ay makitang malampasan siya ng kanyang anak. Ngayon ay patay na siya. Wang Xin, Ministro Kala Sutra, Ministro Aptala, ikaw ay talagang malupit. Galit na sigaw ni Wang Xiao, bago umalis sa kanyang tahanan na galit.